Mga katropa, last week po, na bisita ko po yung ating barikada sa Barangay Bitnong, Nueva Vizcaya. Actually, ito po ay nagpalakas ng aking saloobin para mas ipagpatuloy yung itong laban natin for the revocation of permit ng Wagel Corporation sa bayan ng Dupax. Ngayon po, meron po kaming dalawang inisyatibo na sinusubukan naming marating. Una ay magkaroon po tayo ng roundtable discussion with the Speaker of the House, Boji D. Kasama po dito ang mga iba't ibang mga ah, barangay leaders, yung mga nag-o-oppose sa mining, mga abogado at mga sayantipiko upang patunayan na hindi po nararapat ang Wagel Corporation sa Barangay Bitnong, Dupax del Norte. Pangalawa po, amin rin pong sinusubukan para makalendaryo po ang aming House resolution. There were 4 House resolution filed by our representative, Congresswoman Laila de Lima, Congresswoman Sara Elago, Congresswoman Renico, and Congressman Antonio Tino. Although our incumbent representative has also filed a House resolution, we also welcome this sa committee hearing. However, there were many issues, contentious issues surrounding this anti-mining uh, conquest natin. Una po, yung mga kalaban po natin sa politika, they were not answering directly yung mga tanong po kung bakit po nandiyan ang Wagel Corporation. Nakakainis po, nakakalungkot. Parang nagkaroon ng deceit. Pero sana naman po, sa ganitong pagkakataon, wag po natin dinidiscredit yung mga taong nagpupunta sa barikada. Wag po sana nating i-discredit yung mga nagmamalasakit sa ating bayan. Nung kasama ko po si Congresswoman Renico, marami po kaming nabasa sa social media na siyang umaatake at nagsasabing hindi raw karapat-dapat ang mga kaliwa upang mag-participate dito sa ating anti-mining. May mga nagsasabi na ang lahat daw na nagpupunta sa ating barikada ay yung mga natalo nung panahon ng eleksyon. You are not indispensable to the leaders themselves, but rather you are indispensable to the people of Nueva Vizcaya. Answering those allegations, whether or not meron po bang bakit po nagkaroon ng issuance of exploration permit. That meron recognition as early as 2023. Yun po ang sagutin. Ngayon po, dahil andyan ang exploration permit. And last November, we are in conversation with Senator Loren Regarda and Senator Risa Ontiveros. And through the effort of our beloved Senator Robin Hood Padilla, we engage in a roundtable discussion with the MGB director. At sinabi po ng ating MGB director, he will look into it and see if there is any violation from the issuance of that exploration permit. Sa akin pong pagtatapos, akin pong hinihingi sa inyo ang suporta para matapos po ang ating pagmimina. Una po at higit sa lahat, there were 15 pending exploration permit across the province of Nueva Vizcaya. Considering that there is an issuance of a presidential decree declaring that the whole province of Nueva Vizcaya is a watershed reservoir. At sa ganito pong pamamaraan, kung masisira po ang probinsya ng Nueva Vizcaya, masisira din po hindi lamang ang probinsya ng Nueva Vizcaya, bagkus ang buong rehiyon na kumakapit dito. Nandiyan po ang Region 3, nandiyan po ang kabuuan ng Region 2 at mga bahagi ng Cordillera Administrative Region na kung saan
These are the food basket of our country. Yang riyon po na yan ang siyang nagpapakain sa milyon-milyong mga Pilipino. Sa akin pong pagtatapos, naalala ko po ang isa sa librong nabasa ko nung ako po ay bata pa. Sa salita ni John Winthrop sa kanyang mga kababayan sa Massachusetts, Boston. At kanya pong binanggit na kung ano man ang magiging kapalaran ng Boston, yan po ay magiging city upon the hill. Isang lugar na magiging ehemplo ng integridad, ehemplo ng good governance. Ito pong ating laban sa Wagal Corporation ay magiging sanang ehemplo sa buong Pilipinas na napakahalaga ng kalikasan at napakahalaga at nakadikit dito ang karapatang pangtao. Muli, gawin natin maging itong ating laban sa Wagal, dapat ito ay maging city upon the hill. Maraming salamat po at aking pong gustong ipahiwatig ang kapayapaan at pagmamahal.